is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humantong sa pagbunot ng baril ang pagtutuos ng isang pulis sa nakaalitang rider sa Maynila. Nahuli kam ang mainit na tagpong yan na nag-ugat umano sa pagpapausad ng rider sa pulis kahit may truck sa unahan. Sa gitna ng dati ng paalala kontra road rage, pinaimbestigahan ng PNP ang viral video na kuha nitong eleksyon. Nakatutok si June Veneracion. Mamakaawa ni rider. Sa gitna ng bumper-to-bumper na traffic nitong araw ng eleksyon, nagkainitan ang dalawang rider na ito sa Santa Ana, Maynila. Pulis nga yan. Hatak-hatak ng rider na naka-hoodie jacket ang helmet ng motorcycle taxi rider na kanyang kinukumpronta. Makaawa ka na. Niya yan. Oo nga, ang dati tinagaw na nga niya yung baril eh. Pulis pala ang rider na may hawak na baril. Pagdating ng mga kasama niyang naka-uniforme, pinusasan nila ang motorcycle taxi rider. Pinasasan? Di, baka hinuhuli nila yan. Baka. Hindi naman tama yung ginawa. Hindi, baka pulis to kasama nila dito. Sabi ng Manila Police District o MPD, ang pulis na nasa viral video ay miyembro nila at naka-assign bilang undercover security noong araw ng eleksyon. Personal na nakausap ng MPD spokesperson ang pulis na nasa viral video. Yung driver na to dahil nagmamadali po, patuloy pong kinakalampag yung kanyang top box at pilit siyang pinapautod. Pero sabi po ng pulis, hindi siya makakautod kasi meron pong truck sa harapan niya. So sinabi po ng pulis natin na ako po ay pulis. Ang sabi po ni driver, wala akong pakialam, pulis ka, umalis ka dyan sa harapan. Gayunpaman, inilagay na sa restrictive custody ang pulis matapos isuko ang kanyang baril. Naharap siya sa kasong administratibo. Pwede pang madagdagan yan ng kasong kriminal kapag nagreklamo ang kanyang nakaalitang rider. Ipinagtanggol naman ng MPD ang ginawang pag-aresto ng dalawang naka-uniforming pulis dahil sa inisyal umano na paglabag na unjust vexation. Kaya nga po palagi itong pinapaalala sa atin, yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi o yung maximum tolerance. Bilang alagad po ng batas, dapat mahaba po talaga yung PC natin pagdating po dito. Nagutos na rin ng investigasyon si PNP Chief Romel Francisco Marbil matapos mabalitaan ang viral video. Wala aniyang pangalawang tsansa para sa mga abusado at tiwaling pulis. Ang words po na ginamit ni Chief PNP pagka mga ganito pong klase mga insidente, let us not sugarcoat anymore yung mga pagkakamali ng mga pulis natin. Nakita natin na initially sa mga video pala nakita natin may pagkakamali. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. Nasagip sa Quezon City ang bagong silang na sanggol na ibinebenta umano online. 5 ang inaresto at nakatutok si Chino Gaston. Sa isang restaurant sa Cubao, Quezon City, nitong 13 ng Mayo, nadakip ng mga tauhan ng PNP Women and Child Protection Center ang 5 sospek na nagtangka umanong ibenta ang isang sanggol na 7 days old. Ang isa sa kanila, nagtangka pang magpumiglas. Kaya pinusasan na siya ng mga pulis at saka pinasahan ng Miranda rights. Kayo ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Meron nga daw pong nag-tip sa kanila na may bentahan nga ng baby. Actually, pang third na daw nila to na pagbenta ng bata. Napaamin naman din nung isang araw yung dalawang couple. Hawak at nakakulong sa WCPC ang mga sospek, ang sanggol naman dinala sa isang private child care facility. Sa datos ng NACC, 13 social media groups ang namonitor nilang patuloy na nag-aalok at nagbebenta ng mga bata online. Noong nakarang taon, abot pa raw sa 23 ang mga social media groups na ito pero nabawasan sa ginawang mga operasyon ng DSWD, NBI, PNP at DICT. Mula noong nakarang taon, 9 na mga bata at sanggol ang nasagip. Meron kang karapatang kumuha ng abogado. 14 na sospek naman ang nahuli at inaresto. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Pinaghahanda na ang proklamasyon ng lahat ng 12 nanalong senador
sa election 2025. Ngayong tapos na ang official count ng COMELEC base sa bilang ng National Board of Canvassers. Pinakamataas ang voter turnout ngayong 2025 sa mga midterm elections. Nakatutok si Maki Pulido. Kung noong 2022 inabot ng halos 2 linggo bago iproklama ang mga nanalong senador, nitong eleksyon 2025 handa nang magproklama ang COMELEC matapos lang ang 3 araw mula nang magsimulang magbilang ang NBOC o National Board of Canvassers. Pinakamabilis sa kasaysayan po ito ng ating canvassing. Batay sa official National Certificate of Canvass, ang mga iproproklama bukas alas 3 ng hapon sa The Tent ng Manila Hotel ay sina Bongo, Bam Aquino, Ronald De La Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Panfilo Lacson, Vicente Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Ipinadala na ng COMELEC ang kanilang mga imbitasyon. Papayagang magdala ang bawat panalong senador ng tig-15 bisita at pagkatapos iproklama papayagang magbigay ng 5 minutong pahayag. Moment nila to. Pinaghirapan naman nila ito. Inaasahan sa Lunes naman ang proklamasyon ng mga nanalong party list. Pinag-uusapan pa lang ng COMELEC kung 63 o 64 ba na party list ang kanilang iproproklama batay sa itinakdang computation ng batas. 82.2% ang voters turnout ngayong eleksyon 2025, pinakamataas na turnout ng midterm elections. Ayon sa Election Watch Group na NAMFREL, sa kabuuan naging tahimik at maayos ang eleksyon. Pero pinuna nito mga naganap na karahasan at mga naging aberya sa automated elections. Pinuna rin ng NAMFREL ang pagkakaantala sa transmission ng mga election returns sa kanilang server. Pinuna rin ng NAMFREL ang di umano'y mahigit 18 milyong overvotes o yung hindi binilang dahil sumobra ang boto. Pero giit nila, hirap silang tukuyin kung ito'y senyales ng dayaan. Tanggap naman daw ng COMELEC ang mga punang ito pero 85% ang gradong ibinigay ni Garcia para sa ahensya. Kung tutuusin, hindi lang daw naging mas mabilis ang transmission nitong eleksyon, mas transparent pa. In reality, lahat ng boto sa lahat ng servers ay pare-parehas. At confirm sa lahat ng nakapaskil na election returns sa labas ng presinto. Yun ang pinaka-best test. Tumutugma ba sa na-transmit at tumutugma ba sa ballot images na pinakita sa mga watcher. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Patay ang 2 binatilyo matapos bumangga ang isang truck sa isang computer shop sa bayan ng Murcia, Negros Occidental. Naipit sa loob ng computer shop ang 16 na taong gulang na biktima, habang tumila po naman ang isa pa, edad 14. Base sa pahayag ng driver ng truck sa pulisya, paliko raw siya sa kurbadang bahagi ng kalsada nang nawalan umano siya ng preno. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa bumangga sa computer shop. Nakakulong na ang driver ng truck na hindi na nagbigay ng pahayag. Labis na nagdadalamhati ang kaanak ng mga biktima pero pinag-iisipan pa raw kung itutuloy ang reklamo sa driver. Naaksidente sa bahagi ng South Luzon Expressway ang isang delivery truck. At dahil dyan, humambalang ang karga nitong mga bote ng soft drink sa kalsada. Nangyari yan pasado 1:00 ng madaling araw kahapon sa bandang Southwoods. Nakuhaan yan ng News Cooper May Santos Aguilar na napadaan noon sa lugar. Ipinatatawag ng Land Transportation Office ang driver ng coaching ng araro ng mga sasakyan at 5 tao sa Noveleta sa Cavite. Ayon sa LTO, nasabihan naman silang hinimatay ang naturang driver matapos ang insidente. Pero gusto ng opisinang malaman kung ano ang mitya, kung bakit ilang beses na huminto at humarurot ang kotse. Dahilan para makabangga ito ng mga tao, sasakyan, pati bahay at barangay hall. Pansamantala munang sinuspindi ng LTO ang lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inabisuhan siyang isuko ang lisensya sa lalong madaling panahon. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang lalaking nakarehistro bilang may-ari ng naka-aksidenteng kotse. Dahil ilang beses nang pumila pero laging naubusan, inirereklamo na ng ilan ang kapos na stock ng 20 pesos kada kilong bigas sa Metro Manila. Ang iba, hindi binentakan dahil sa piling sektor lang nakalaan ang murang bigas. Ang tugon ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Yung mga walang number, hindi na po kayo makakakuha ng bigas. Naka-assign na po yung bigas para po sa may mga binigay na number. And
Antay na lang po sa susunod na announcement. Dismayado ang ilang residente ng Navotas matapos malamang ubus na ang tig 20 pesos kada kilong bigas pasado alas 10 pa lang ng umaga. Senior citizen pa naman ang ilan sa kanila. Wala nang araw number. Okay lang kami makakakuha. Samantalang yung ibang malalapit, nakakakuha agad. Paano kami? Agahan na lang naman pagising mo, nandito ka na, tapos maghintay ka hanggang alas 8. Wala ka na gagawin sa bahay. Nakakapanlata lang. Marami akong gagawin sa bahay, hindi tuloy nagawa. Sana dagdagan nila para yung mga ibang nakakabili. 3 na po ako nagpunta rito, hindi ako nakakabili. Nauubusan. 3 balik. Dito sa Navotas City Hall, ito na ang ikalawang araw na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. 50 sako ang dinala dito para ibenta, pero sa loob lamang ng 2 oras, agad ding naubos ang supply ng bigas. Pinapayagan natin sila makabili ng bawat isang tao 5 kilo para mas marami makabili. So binilang namin, so nagbigay kami ng number base doon sa pinadalang bigas. So kaya yung mga dumating ng late na, wala talaga silang abutan. Ayaw naman natin kasi maraming pila, tapos wala na silang mabibili. Wala na ring laman ang bigas na may 20 pesos per kilong bigas sa Disiplina Village, Barangay Ugong sa Valenzuela. Ito pa naman ang inaasahan ni Bethany lalo't nasubukan na niya ang bigas. Masarap po siya, ma'am, tsaka maputi po. Sana laging meron dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung mga hindi kayang bumili ng mahal na bigas, makakabili po kami. Ayon sa Kadiwa Store ng barangay, doble na ang in-order nilang stock para mas marami ang makabili. Nung malaman po nilang mayroong 20 pesos, dinumog po kami. Tapos po, umpisa 6:30 pag open namin, ang daming bumili. Yung 56 ka ba, naubos ka agad. Mayroon pa naman pong mga pumupunta, wala na kaming maibigay. Ayon sa Department of Agriculture, inaayos ng kagawaran ng proseso kung paano mas mapapabuti ang delivery system para mas mabilis maiparating ang mga bagong stock sa mga Kadiwa Store. Kailangan namin additional na magbebenta dahil nga kung 50 sites yan, you need, kung mahaba pila, you need at least 4 people. Alam naman namin yung solusyon. It's just repositioning funds and yung proseso nga ng pag-hiring. Sa ibang lugar naman, gaya sa Elliptical Road sa Quezon City, may inabutan pang bigas ang 58 years old na si Reynaldo. Labis ang panghihinayang niya dahil hindi naman pala para sa lahat ang 20 pesos na bigas. Tulad ng mga targeted sector, limitado rin anya ang budget niya sa bigas. Nakapanghinayang talaga po. Sayang po yung nilakad. Galing pa po ako ng Project 6. Tapos? Naglakad ako hanggang dito po. Ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan nila kung mapapalawig ang programa para hindi lang limitado sa senior citizens, PWDs, solo parents at miyembro ng 4Ps ang makakabili nito. Talaga pong targeted muna yung ating ginagawa ngayon. Definitely po, inaaral natin kung gusto pa natin palawigin o expand pa para i-include po natin yung mga nasa lower income bracket. Yun po ay pinag-aaralan namin ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi na umabot ang isang Pinoy mountaineer sa tuktok ng Mount Everest. Namatay siya bago pa man maabot ang pinakamataas na bundok sa mundo. Nakatutok si Rafi Tima. Ever since I was a child, I've always had this urge of wanting to see the edge and to come back and tell my story about it. Ito ang bahagi ng mensahe ni Engineer Philip PJ Santiago bago siya tumulak patungong Nepal sa kanyang misyong akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pero hindi lang pansarili ang pakay ni Engineer PJ sa kanyang pag-akyat. Pagsuporta rin ito sa kanyang advokasya para sa Clean Water Philippines at paglaban sa children's cancer. Cure children's cancer. Climbing Mount Everest is very little compared to the battles these little warriors are facing every day. And we aim to give attention and awareness to their plight and for their cause. Matagal ang naging preparasyon ni PJ para sa anyay climb of a lifetime. Kabilang dito ang pagtakbo ng marathon o 42 kilometers habang suot ang isang backpack na may bigat na 15 kilo. Bago ang Mount Everest Summit Climb, 2 beses siyang nagpabalik-balik sa Nepal para akyatin ang Everest Base Camp noong 2023 at isang mas maliit na bundok noong nakarang taon para sa ice at snow climb training.
Nitong Abril, tumulak siya pa Nepal kasama ang pinsang si Carl Santiago bilang base camp support staff. Bahagi si Engineer PJ ng isang climbing group na kinibibilangan ng mga climbers mula sa iba't ibang bansa. Noong nakaraang linggo, tinamaan ng avalanche ang grupo ni Philip. Bagamat bahagyang nawala ng malay at nasugatan sa pisngi, pinatuloy siya sa summit push ng kanilang doktor matapos ang 6 na araw na pahinga. Sa Camp 4, huling nakitang buhay si Philip. Mula rito sana'y magtatangka siyang maging ika-6 na Pinoy na makarating sa tuktok ng 29,000 talampakang Mount Everest. Sa ngayon, hindi pa naibababa ang kanyang labi mula sa bundok. Taon-taon, may namamatay na climber sa Mount Everest at ngayong taon, si Philip ang unang non-local doon na nagbuwis ng buhay sa bundok. Family, friends, supporters and sponsors, we thank you. Together, let's do this. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Nakatakbo at nanalong mayor ng Pagsanghan, Laguna si dating Governor E.R. Ejercito. Sa kabila yan ng guilty verdict ng Sandigan Bayan sa hinarap niyang kasong graft na may parusang perpetual disqualification sa anumang pwesto sa gobyerno. Ang paliwanag dyan ni Ejercito sa pagtutok ni Ian Cruz. Proklamado na bilang mayor ng Pagsanhan, Laguna si E.R. Ejercito matapos manaig sa botohan sa eleksyon 2025. Pero anino ngayon sa gitna ng kanyang pagbubunyi ang kinakaharap niyang graft case nung termino niya bilang alkalde ng Pagsanhan noon pang 2008. Kaugnay ito sa umunay illegal na paggawad ng kontrata para sa insurance sa mga bangkero at tumarayong turista sa panyag na rapids ng Pagsanhan. Nahatulang guilty rito si Ejercito, bagay na kinatigan ng First Division ng Korte Suprema. Bukod sa parusang kulong na mula 6 hanggang 8 taon, may kaakibat din itong perpetual disqualification from holding public office. Pero sabi ni Ejercito, hindi pa naman tapos ang laban sa kataas-taas ang hukuman. Huwag tayo po maging mangmang sa batas. No? Huwag tayo maging bobo at tanga at mangmang sa batas. May procedure po yan. Kung natalo man ako sa First Division ng Supreme Court, meron pa pong motion po yan. Tapos, ng MR, meron pa pong end bank yan. Git niya, wala siyang ginawang mali. Hindi ko kasalanan po yun. Yung lack of documents, no? At saka yung pagkukulang ng proseso na ginawa, kasalanan po ng Sangguniang Bayan. Pero ang nakakatawa po dito, Brother Ian, sila po ay acquitted. Lusot sila, yung vice mayor at 8 konsehal. Ako po at saka yung service provider, kami po yung na-convict, kami yung guilty. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaaring mayroon pang motion for reconsideration kaya hindi pa final and executory ang desisyon sa kaso ni Ejercito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Stars are getting serious with their advocacies, kabilang si Mateo Guidicelli na isang reservist ng Armed Forces of the Philippines. Personal siyang nagtungo sa West Philippine para kamustahin ang mga sundalo doon at ang mga hinaharap na hamon sa mga dayuhan. At meron siyang preview para sa atin. Watch his special chika. Alright, lumapag po tayo sa Puerto Princesa for around half an hour. Nag-refuel tayo dito with our C295 from Manila. May konting briefing kami dito before we take off to Pag-asa Island. We're gonna be walking around Pag-asa. Makikita po natin ang main airstrip doon at makausap din natin ating mga iba't ibang mga tropa na station po sila doon. And from there, itutour po natin kung yung mga iba't ibang mga barracks nila at sabi nila makikita daw natin ang mga Chinese vessels na a few nautical miles away from the island. Mula sa Himpapawid, makikita na ang mga nagkalat na Chinese vessels sa ating karagatan. So you can see there's already Chinese Coast Guard just a few, I guess, kilometers away from the Pag-asa. Itong mga iba't ibang mga ships, ano yan sir? Daming ships dyan. Yan yung Chinese. Chinese militia. Alright, kakalapag po namin dito sa Pag-asa Island. Paglapag namin sa isla, mas nakita ko ng malapitan ang mga barko ng China. Armed din yan, armed soldiers. Yun ang namin na-analyze namin. Nandyan palagi sila sir, hindi sila umalis. Hindi umalis.
Here, right behind me, magbibilang po natin ang iba't ibang mga ships sa likod ko. These ships are all Chinese vessels, no? Sa may gibuhat ninyo everyday? Kung sa may routine ninyo? Patrolling lang? Patrolling sir, sa routine lang, sir. Kamusta ang kanibuhi diri? Okay naman? Okay naman sir.